Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Opan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team, foreigner duty detail po, ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Dines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo. Paano ninyo sinusundo? Sino ang nagbibigay sa inyo ng utos? Paano saan nyo sila dadalhin? Saang lugar po nyo dinadala? Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes
kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po kami idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. Ang Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark
Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong